Ganito rin yung style ng kay Mountain Peak Striker. So pag-usapan natin yung nabago dito. To be honest, ang nabago lang talaga dito, napakadami na talagang nag-request ito. Halos bawat video ko may comment na pa-bike check ng latest version ng Pro Max PR40. Ito yung 2024 version. So pag-uusapan natin dito kung magkano na yung presyo niya ngayon and kung ano yung mga binago sa kanya. Like, comment, share, and subscribe. Let's go! Okay, bike check na natin yung Pro Max PR40 na sobrang dami nang nag-request. So itong babike check natin yung color black. Alam ko madami pang kulay to. So ang available dito ngayon, black na may gold na kasama. So yung frame nito, same pa rin naman yung material, alloy 6061. Makikita nyo dito, PR40. Kita-kita kagad yung mga nabago dito. Okay, pag-uusapan natin yung mga nabago. Sa taas, ang ganda rin ng kulay gold. Ayan, kumikintab oh. Nandito pa rin yung warning na bawal ang tao mag-helmet kahit tulog ka para pag-gising mo, ride out ka na lang sa top tube. And yung high tube nito, yan natin. Okay, tapered pa rin. And kulay gold din talaga oh. Kulay gold yung kanyang P. So yung size na binamark natin, ito yung size 46. Ayan, alloy 6061 and size 46 cm. So yung top tube nito ay size 53, medyo mahaba yan. So pareho talaga siya. 46 and 53 cm. Yung standard overhead naman ay 740 mm nung sinukat ko yan kanina. Yung cable routing, naka full internal pa rin siya. Down tube, ayan, left and right ay meron. Sa top tube naman, ito yung kanyang brake cable papunta sa kanyang likod. Yung binabudget natin, hindi siya glossy. Ito yung mga favorite kong color talaga, matte black. Ayan, kita-kita nyo dito. And yung lagayan natin ng ulam o ng beer, meron sa kanyang down tube. Yung RD nito, ayan, naka-brace on na rin. L2R3 yung ginamit dito. So yung L2, madami naman ang gumagamit yan. So kanila na yung sa bakit yan. L2R3 na to. Naka-square taper pa siya. Naka-2x. And tingnan naman niya, wala siyang brand. Yun lang ang ano dito, wala akong brand yung kanyang crankset dito. Ayan. Yung ganyang chain. Yung chain, parang SUMC kung hindi ako nagkakamali. Yung RD naman, L2R3 din. Yung ginamit na RD. Ayan, naka L2R3 na rin. Sprocket naman ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 speed. Ito nga lang ay naka-thread type pa rin. Ayan, thread type siya. Hindi pa siya ginawang kaset sana, no? And yung hub nito ay ball bearing pa. Yun nga lang talagang papalitan nyo dito. Ayan. Spokes naman, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Yung kanyang gulong, parang same pa rin naman yata yung ginamit dito. Parang mag-uusap ako kung hindi ako nagkakamali eh. Parang 28 ito. Eto. Kung hindi ako nagkakamali sa sukat nito, nung sinilip ko siya. 25C pala, sorry. 700 by 25C, yung brand niya ay wala siyang brand. Alien yung kanyang gulong. Double ball alloy yung kanyang rim, may Pro Max na rin dito. Sa likod, ayan, naka quick release pa rin. And mapapansin nyo, ito yung unang-una talagang nakita ko na binago dito. Yung dating frame nito ay hindi siya pwedeng gawing disc brake, pero ito meron na siyang disc brake. Ito yung unang nabago sa kanya na napansin ko. Ayan. So currently kasi yung setup niya ay naka rim brake siya dito. Pero kung nakapag-decide kayong i-disc brake, pwede may slot doon para sa kanyang disc brake. Ayan, so meron na kayong option, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Excuse me po. Yung kanyang caliper brake, wala siyang brand, so alien din yan. Seat post naman ito. Ayan, yung sukat ng mga ganito, yun lang hindi natin sure dito. Kasi iba-iba yung sukat ng mga yan eh. Kami mga palapag yan. So ito ay alloy na rin. Yung saddle naman, pili ko ganito pa rin yung saddle niya, hindi naman siya binago. Yung fork naman ito ay alloy na, and parang hindi rin siya nabago halos eh. Ganun pa rin yung itsura ng fork niya eh. Pero alloy na, hindi na siya yung bakal pa katulad sa mga budget na binabudget natin. Yung hub sa unahan, same lang din naman sa likod dyan. Ito naman ay 32 teeth din. Ayan, double wall alloy rim, 725C, and yung kanyang sa unahan, same pa rin. Wala siyang brand dito. Kitang-kita na naman yan. So, alien yung kanyang brake caliper. Ito yan, yung adjustan. Dito naman tayo. Yung size. Parang nasa 90mm ang ganito kahaba, pero alloy ito. Yun lang, yung kanyang ball bearing pa yung mga ganito eh. Pag mga stock. Dito naman, 420mm yung haba ng mga ganito. Yung usual, yung kanyang drop bar. And dito naman, L2. Ayan, hindi siya yung literal na STI.
Brake shifter ang tawag dito, brake and shifter. L2 R3. Okay, timbangan natin si Promox PR40. Ayan, 00. Hindi tayo naka-ano ngayon, naka-digital. Ay, naka-manual tayo, isang buhat lang. Tingnan natin yung timbang niya. Ayan, 14 kg. Sabi sa inyo, 14 kg siya eh. Ito yung 15. Hindi ko na masyado ma-zoom eh. Ito yung 15. Ito yung 14. So, 14 kg. Halos hindi nabago yung kanyang timbang ng kanyang frame. Pinalitan yung frame pero hindi siya halos nabago yung kanyang timbang. Nasa 14 kg pa rin naman talaga siya. So, pag-usapan natin yung nabago dito. To be honest, ang nabago lang talaga dito ay yung frame niya. Kung mapapansin nyo sa likod niya, ganito rin yung style ng kay Mountain Peak Striker. Ito, pag ganun. Kung titignan nyo dito, ayan, tsaka sa side, ganito yung style ng kay Mountain Peak Striker. Pag ganun siya. Tsaka manipis din dito. Yun yung napansin ko dito. Bukod doon, ang binago talaga dito buo yung kanyang frame. Yun lang talaga. Yung ibang pyesa ay ganun pa rin naman. Kung ano yung mga nasa lumang PR40 ay nandito pa rin. Yung kanyang L2, crankset, gulong, parang tinanggal lang yung frame tapos pinalitan ng bago. Yung frame nito nagustuhan ko din naman kasi literal na aero na siya. And tignan naman yung kanyang cable routing dito. Yun lang, kapag ginawa yung disc brake, iniisip ko saan dadaan yung ano. May lagayan din pala. Ito, pang disc brake, dito dadaan yung cable sa ilalim, dito. Dito dadaan. So akala ko lang lagayan ng cable ng disc brake eh. So pwede naman siya. Yun lang yung mga size dito, parang size 48 and 46 yung nakita ko dito. May 52 kung doon nagkakamali. Ayan, wala lang to mga 52. Medyo malalaki na talaga yun. So, aero to, 53. Medyo, ano kayo dyan, kung bagawang kayo sa bisikleta, medyo nakasubsub kayo dyan, sasakit ang likod nyo dyan. Pero pwede nyo namang subukan yung mga ganitong aero. Lalo ito yung latest ng Promox PR40. Ang nabago na sa kanya ay yung mismong frame, yung itsura na bago. Kitang-kita yung malaking magbabago dito. Bukod doon, ay wala na. Cable routing, ganun pa rin naman. Dalawa sa left side and right side ng down tube. Sa top tube, isa pa rin. Ayan. Nandito yung PR40. Maganda yung pagkakaanin nito. Yung presyo, alam nyo ba kung magkano to? Yung presyo nito ay halos same lang sa dati. Ayun, MSRP 11K. Ito naman yung no previous 10,000 pesos. May previous na kasama 11K. Pero yung cash niya no previous 10,000 pesos. Ayan, so yung link nito lalagay ko sa baba, yung Shopee or yung kanilang TikTok shop kung gusto niyo umorder ng mga ganito. Ang ganda. Ang bilis daw maubos sa market itong mga ganito, buti naabutan ko to eh. Promox PR40 2024 version. Ito na. Yung na-request nyong buy check. To be honest, gumanda yung frame niya. Mas nagustuhan ko yung decals na ngayon tsaka yung frame niya compare doon sa dati. Pero sana, ginawa na niya lang cassette type tsaka silver na rin yung hub. Okay na sana. Mas sulit sana siya, pero tingin ko mas magmamahal lang konti yung kung gagawin kasi papalitan mo pa rin naman to eh. Papalitan mo yung kanyang thread type dito, tsaka yung hub niya, gagawin mong silvering yan. Pero kung all goods ka sa mga ganitong itsura, di ka muna mag-upgrade, okay na to sa presyong 10,000 pesos. Okay, yung mga gusto nito, dito lang yung mga available sa Budget Buys Cavite, sa Pat Nuterona. Dito tayo lagi nag-update dahil isa to sa mga pinakamura dito sa Cavite, tsaka napakalapit lang sa akin dito. Ayan, ayun yung kanilang address, nasa screen nyo na rin. Contact number, yung Shopee kung gusto nyo umorder. Yung link ay nasa baba, nasa video description. Ang ganda ng kulay gold. Ayan, mas mukha siyang decente ngayon kasi yung dati parang halo-halo yung kulay. Ito, kulay gold. Parang plain yung kanyang frame, tapos may ano lang, ito yung dinagdag niya, gold, tsaka ito yung pinakagusto ko dito. And big deal talaga dito. Ito, deal breaker talaga to. Pwede mong gawing disc brake kung magsawa ka sa ano. Pag nagsawa ka na sa rim brake, pwede mong gawing disc brake. Ayan, ang malaking improvement kay Promox PR40. Bukod sa mga ganyan, sa buong frame niya, sa pyesa, wala na bago. Yun lang talaga, yung kanyang mismong frame, mas gumanda. So sa 10K, pwede na to. Pasok na pasok sa banga. Yung link ay nandyan sa video description and nasa comment section. Yun lang. Like, comment, share, subscribe. Subi kita, love you all. And sa akin nga.